أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating tatalakayin, mga kababayan, mga kapatid, na mga Muslim at mga hindi Muslim ay patungkol ito sa hadith na sinabi, ingatan mo ang utos ng Allah at iingatan kanya rin. So, dito, ano ba ang ibig sabihin niyon? Ano bang ibig sabihin ng ingatan mo ang mga utos ni Allah at iingatan ka rin niya? Okay, ang kahulugan sa Tagalog, dahil hindi naman natin pwedeng Arabikin yan, dahil hindi mo naman mauunawaan, ito ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ibnu Abbas ay nagsabi na isang araw ay nasa likuran ako ng sugo ng Allah o ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi, "O batang lalaki, tuturuan kita ng ilang salita. Ingatan mo ang mga utos ng Allah at iingatan kanya. Ingatan mo ang mga utos ng Allah at matatagpuan mo siya sa iyong harapan. Kapag ikaw ay humingi ka lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw ay humingi ng tulong, humingi ka ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala." Ito yung kahulugan sa Tagalog upang ating maunawaan na ingatan mo ang sinabi, ingatan mo ang mga utos ng Allah at ingatan kanya. Unang aral dito, na ingatan mo ang utos ng Allah at ingatan kanya, ano nga ba ang ibig sabihin ng ingatan ang Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi dito ibig sabihin na kailangan protektahan natin ang Allah, sapagkat ang Allah ay walang pangangailangan at siya ang tagapangalaga ng lahat ng bagay. Ang ibig sabihin nito ay ingatan mo ang kautusan ng Allah, panatilihin mo ang iyong sala. Pangalagaan mo yan. Hindi lamang ito sa pamagitan ng pagsasagawa ng sala. Kinakailangan 5 times hindi mong gagawin yan. 5 times hindi mong gagawin yan habang ikaw ay nabubuhay. Ang pangalawa ay ang Quran. Sapagkat ang Quran, ito ang iyong manual. Manual mo ito ng iyong buhay. Na kapag ito'y binabasa mo ang manual mo, malalaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Sapagkat ang isang Muslim na hindi nagbabasa ng kanyang manual, madali siyang makakagawa ng mabigat na kasalanan na hindi niya namamalayan sapagkat hindi niya alam na i-operate ang kanyang buhay. Pangalawa, ang dua o panalangin. Huwag mong pagsasawaan ang panalangin. Huwag kang mahihiya. Hingiin mo lahat ang iyong kailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala
ay napakayaman. Siya ang nagmamayari ng lahat. Kaya kung hihiling ka ng iyong dalangin, ang iyong dua ay damihan mo. Huwag mong pipigilin, huwag mong kukontrolin ang iyong dua. Lahat ng iyong kailangan, tulong, kapatawaran, kasaganaan, kalusugan, latingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala at katiyakan. Ibibigay sa iyo yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay humingi ka sa Kanya. Ang minsan kasi nangyayari sa alam natin mga kapatid na mga hindi Muslim, binibigyan siya ng kabiyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasaganaan ng lahat, subalit pagdating sa kanyang panalangin, iba ang kanyang hinaharapan sa kanyang panalangin. Ang sumunod ay ang tinatawag na sum or fasting. Ang lahat ng Muslim, obligado ang pagpapasting sa buwan ng Ramadan. Yan ay pangsyam sa buwan ng Arabic calendar. Buong buwan yan, kinakailangan mo ay magsagawa ng fasting. At kung gusto mo rin naman ng mga ekstrang biyaya o ekstrang kawang-gawa, magpasting ka rin ng mga Lunes at saka Thursday at saka yung 13, 14, 15 ng Arabic calendar. Yan ay mga pag-iipon, pagdadagdag ng ating ipon na mabuting gawa. At ang mga halal na kabuhayan, pagninegosyo ng halal, huwag kang gamit ng mga haram, mga pagnanakaw, mga pagdaraya, pagsisinungaling. Yan ay huwag mong gagawin. At ang importante, of course, paggalang sa magulang. Kahit ang mga magulang natin na hindi pa mga Muslim, igalang natin sila sapagkat sila ang nagpakahirap sa atin para tayo ay maging ganap na malakas ang ating katawan, nag-aruga sa atin. Lalong-lalo ang ating nanay. Kaya ang ating nanay dapat na mamahalin, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ng 10 times, kung di ako nagkakamali, 10 times bago ang ating natatay ay 1 beses lamang. Ganoon ang paggalang ng mga magulang. So hindi naman ibig sabihin, porque ang ating tatay mamahalin natin 1 beses lamang ay hindi natin mamahalin. Of course, mahalin din natin. Ngunit yan ay, ang nanay natin ay naghirap lalo. Siya ang mas naghirap kaysa sa atin dahil tayo ay kanyang inalagaan sa sinapupunan ng sinapupunan niya sa loob ng 9 na buwan hanggang sa paglabas natin, naruga tayo sa pagpapadudo sa kanya hanggang sa maging tayo ay maging ganap na makakapagsarili na sa ating pamumuhay. At of course, ang mabuting pakikitungo sa kapwa. Pakitunguhan natin, kahit hindi mga Muslim yan, kapatid, ang aral ng Islam ay hindi ibig sabihin, porque hindi Muslim, hindi mo na patutunguhan, pakikitunguhan, hindi mo na irespeto, mali yun. Maging sa atin, itinuturo ang paging mabuti sa mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hayop sa atin ay pinapahalagahan. Tao pa kaya ng likha ng Allah subhanahu wa ta'ala at mayroong kaluluwa? At of course, ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga batas na huwag natin gawin, iwasan natin. Ano mga halimbawa? Ang pagkain ng baboy, pag-inom ng alak, pangangalunya, at kung ano-ano, na mga hindi mabubuting gawain, iwasan natin yan sapagkat ang pagbabawal niya ay para yan sa ating kabutihan. Hindi yan para tayo ay pahirapan. Yan ay pagmamahal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi tayo mapahamak. Alhamdulillah. Kapag inalagaan ng isang Muslim ang kanyang relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, aalagaan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalawang aral dito ay ang
ingatan mo ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at matatagpuan mo siya sa iyong harapan. Kapag dumating ang problema, huwag isipin na wala nang tutulong sa akin. Subhanallah. Andyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa halip, sabihin mo, nariyan ng Allah, hindi niya ako pababayaan. As a Muslim, hindi tayo matataranta. Hindi tayo magkakaroon ng pagpapanik kung mayroon man halimbawa nangyari sa atin na hindi mabuti, sapagkat normal lamang yan sa atin, maaaring pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano tayo katotoo. Ang isang tunay na mananampalataya ay nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang habang ginagawa niya ang kanyang makakaya. Huwag tayong magsabi kaagad, mawalan ng pag-asa mga kapatid. Tayo ay hindi pababayaan. Bakit? Ay kung yung mga hindi nga naniniwala sa Diyos, hindi nga naniniwala at hindi nagsasagawa ng pagdarasal at sa iba pa sumasamba, ay mayroon pa silang mga biyayang natatanggap mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw pa kaya bilang Muslim na nagpapagod ka, bumabangon ka madaling araw upang sambahin mo Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw pa kaya napababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapatid, huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. Pangatlong aral, kapag ikaw ay humingi ka kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, lahat ng pangailangan natin nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong iisipin na walang ibibigay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala pag ikaw ay naging mabuti sa Kanya at ikaw ay naging laging humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala tulong, kabuhayan, kalusugan, gabay, proteksyon, kapatawaran at magandang kinabukasan. Unang-una mong lapitan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng dua, panalangin ka. Maaari tayong humingi ng tulong sa mga tao, sa mga bagay na kaya nilang gawin. Ngunit, ang puso natin ay dapat nakasalalay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikaapat na aral, na kapag humingi ka ng tulong, humingi ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, minsan ay napakahirap ng buhay. Naghihikahos. Hirap ang buhay natin. Dumarating minsan sa atin yan. Ang hirap ng buhay. May problema sa pamilya. May problema sa trabaho. At may problema sa pera. May taong minsan nananakit sa atin. At may bagay na hindi natin kayang lutasin. Ngunit ang Muslim ay hindi nawawalan ng pag-asa. Tandaan mo kapatid na Muslim, hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ikaw ay sumasamba lamang sa Kanya. Sumasamba ka lamang. At ang lahat ng iyong pangangailangan, hingiin mo. Kung halimbawa, hindi man dumating sa iyo, hindi ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang magdamdam. Maaring ang hinihingi mo ay hindi ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, ngunit katiyakan sa kabilang buhay ay ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon tayong mababasa dito na isang magandang kwento na aking ibabahagi. Ang kwento ng tatlong lalaking naipit sa uyungib, sa kuweba. Mayroon tatlong lalaki mula sa mga naunang tao ang naglakbay. Habang sila ay naglalakbay, biglang dumating ang malakas na ulan. At nakakita sila ng isang yungib o kuweba at pumasok sila upang sumilong para hindi sila mabasa. Ngunit biglang gumulong ang isang malaking bato mula sa bundok at nasaraduhan ang bunganga ng kuweba. Sinubukan nilang itulak ang bato, ngunit hindi nila kayang alisin. Kaya sabi nila, walang makapagliligtas sa atin dito maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Matatag ang kanilang
pananampalataya. Ang kailang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpasya silang manalangin sa Allah gamit ang kanilang mga mabubuting gawa. Ang bawat isa ay nagsabi, Ya Allah, kung ginawa ko ang mabuting gawa na ito dahil lamang sa iyong kaluguran, ilayo mo sa amin ang batong ito. Ya Allah, kung ginawa ko ang mabuting gawa na ito dahil lamang sa iyong kaluguran, ilayo mo sa amin ang batong ito. Pagkatapos ng bawat dua o bawat panalangin, bahagyang gumagalaw ang bato. Hanggang sa matapos silang tatlo na manalangin, tuluyang nabuksan ang daan at sila ay nakalabas ng ligtas. Allahu Akbar. Kaya kapatid, mayroon tayong problema, basta totoo ang ating sinasabi at binibigas ng ating bibig para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, didinggin ang lahat ng ating mga panalangin, ang ating mga hinaing. Iyan ay gagawin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na tapat sa kanya at laging sumasamba sa kanya. Ano ba ang ating makukuha na aral dito, mga kapatid? Nang dumating ang pinakamahirap na sandali, hindi sila nawala ng pag-asa. Ang kanilang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay naging dahilan upang humingi sila sa kanya. At ang kwentong ito ay nagpapakita na ang tatlong nagsisikap na masumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay may malaking dahilan upang umasa sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang mahalagang paalala, mga kapatid, na ang ibig sabihin nito kapag sumunod ka sa Allah, wala ka nang magiging problema. Hindi ganoon, mga kapatid. Baka isipin mong ganyan. Pag sumunod ka na, hindi ka na daratan ng problema. Ano? Mali yun. Ang mga propeta man mismo ay nakaranas din ng matitinding pagsubok. Sa atin ang mga pagsubok, hindi pa natin, baliwala pa yung mga pagsubok natin. Ang tunay na kahulugan ay kapag pinangalagaan mo ang iyong pananampalataya at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, tutulungan kanya sa paraang naaayon sa kanyang karunungan. Maaring iligtas ka mula sa isang problema. Maaring bigyan kanya ng lakas upang harapin ito. Maaring ipagpaliban niya ang sagot sa iyong dua o panalangin. At maaaring gantimpalaan kanya sa kabilang buhay. Kaya wag ka agad mag-aano na ganito ang aking mata gantimpala o magtitiwala ka agad sa ganun. Mga kapatid, tayo pa kaya na pangkaraniwan tao lamang na hindi tayo makaranas ng mga problema? Kung ang mga propeta na mayroon silang kaalaman at malalapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila tunay na sumusunod, mayroon pa rin sa kanila mga pagsubok. Ang pagsubok, kapatid, yan ay lakip na ng ating buhay. Mga halimbawa sa ating buhay, kapag iningatan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong sala, ingatan mo ang 5 sala sa tamang oras at huwag pabayaan. Hindi dito po pwede hanggang gusto mong magsala kung anong gusto mo oras magsala, hindi ganun. Pangalawa, kapag iningatan mo ang iyong paningin, iwasan ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung anong hindi po pwede or may mga patasaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan mo yan. Pangatlo, kapag iningatan mo ang iyong dila, iwasan ang pagsisinungaling at paninirampore at magsasalita ka lamang ng mabuti at huwag ka magsasalita ng masasamang salita. Pang-apat, kapag iningatan mo ang iyong kabuhayan, humanap ka ng halal at iwasan ang haram. Mayroon akong narinig na kapatid, bagong Muslim.
Sabi niya, hindi ko naman kinakain na niya ang aking ang baboy. Nag-aalaga lang ako at binibinta ko. Subhanallah. Hindi ka kumakain. Ngunit ang pinagbilhan noon, galing pa rin sa haram. Yan ay magiging haram pa rin. Tulad halimbawa, hindi ka nga uminom ng alak, pero ikay nagtitinda ng alak. Kung ano ang ginagawa o halimbawa nakagawa ng kasalanan ang iyong pinagbintahan ng alak, nakapatay, nakapangrip, kasama ka doon. Kaya kinakailangan ay gamitin natin ang katalinuhan. Panglima, kapag iningatan mo ang iyong puso, iwasan ang inggit, puot, pagmamataas, at sama ng loob. Ingatan mo yan. Ang inggit ay nagpapasama ng iyong loob. Kapag naiinggit ka, nagkakaroon ka ng galit. Dahil gusto mong makamit ang iyong nakita na yon sa tao na yon, gusto mong mayroon ka rin. Yun ang sakit ng puso, ang inggit na pinakapangit na ugali. At yan nangyayari sa atin sa Pilipinas yan. Nakabili lang halimbawa ang isang kapitbahay mo ng, sabihin natin, television. Gusto mong magkabili pero wala ka. Kaya nangyayari sa'yo, naiinggit ka, nagagalit sa kapitbahay mo, sasabihin mo, napakayabang naman itong kapitbahay na ito. Huwag ganun, kapatid. Kung ano ang ibinigay sa'yo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging kontento ka. Huwag kang maghanap, huwag kang maghangad ng hindi naman ibinigay sa'yo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Pang-anim, kapag may problema ka, huwag agad mawawalan ng pag-asa. Huwag kang matataranta. Kaya nangyayari sa atin, diyan sa atin sa Pilipinas, sa mga non-Muslim, pag may problema, natataranta na, minsan nakakagawa ng mga desisyon na hindi nakakabuti. Pagsusuicide, pagpapakamatay, kapatid, hindi ang gawain ng isang Muslim sapagkat ang problema hindi tinatakbuhan bagkus hinaharap. Lumapit ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala pag mayroon kang problema. Huwag mawala ng pag-asa. Manalangin ka lamang at makikita mo, mararamdaman mo sa puso mo. Lumuluwag at magtiwala sa Kanya lamang, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gawin ang mga wastong dahilan upang malutas ang iyong problema. Isang mahalagang mensahe sa mga Muslim na kapag ang isang tao ay bata pa, turuan na siya ng kapag sumunod ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wala nang magiging problema. Kapag siya ay lumaki, tandaan niya ito. At kapag siya ay may problema, tatandaan niya rin ito. At kapag siya ay mayaman, tatandaan niya rin ito. Kapag siya ay maghirap o mahirap, tandaan niya rin ito. At kapag siya ay masaya, tatandaan niya rin ito. Kapag siya ay malungkot, lalong tatandaan niya ito sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay laging kasama ng kanyang mga lingkod na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Mga pangunahing aral dito na ating makukuha. Ingatan ang iyong mga kautusan. Ingatan ang mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ingatan ang sala, iwasan ang mga pinagbabawal, humingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at umasa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag may problema, huwag mawala ng pag-asa, gawin ang mga wastong dahilan habang nagtitiwala ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tunay na seguridad ay nagmumula sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang Allah ay hindi nakakalimot sa mga mabubuting gawain kayang mga lingkod. At ang pangwakas, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang buhay ay puno ng pagsubok.
Minsan tayo ay masaya at minsan tayo ay malungkot. Minsan ay mayroong sapat tayo at minsan ay wala. Maging ang mga mayayaman, mga sikat, nagkakaroon pa sila ng mga problema. Tayo pa kaya na pangkaraniwan ang hindi magkaroon ng problema? Normal sa atin yan. Kaya pag wala kang problema, ikaw ay matakot. Ibig sabihin nun, hindi normal ang iyong kaisipan. Ngunit pag may isang bagay na hindi natin dapat nakalimutan, ingatan mo ang mga utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at iingatan ka rin niya. Kung iingatan natin ang ating sala, iman, Quran, dila, paningin, puso at gawa, umaasa tayo sa awa at pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag lumating ang pagsubok sa atin, sapat na sa atin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya ang pinaka-tagapangalaga sa lahat ng kanyang mga nilikha. Manalangin tayo mga kapatid. O Allah, tulungan mo kami na lagi kang aalahanin. Magpapasalamat sa iyo at sambahin ka ng maayos. Amin. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.